Hi, hello, isang magandang umaga, tanghali, hapon, gabi sa inyong lahat. Anong oras man ninyo na napapanood ang video ito, tayo po muli ay tutunghay ng pagbasa para naman sa araw po ng Sabado, March 9 taong 2024 at hahanguin natin sa mabuting balita sa Ebanghelyo ni San Lucas, ang kabanata ay 18, mga talatang 9 hanggang 14. Nung panahong iyon, sinabi ni Jesus ang talinghagang ito sa mga taong ang tingin sa sarili matuwid at humahamak naman sa iba. May dalawang lalaking pumanhik sa templo upang manalangin, ang isa'y Pariseo at ang isa namay publikano. Tumindig ang Pariseo at pabulong na nanalangin ng ganito, O Diyos, nagpapasalamat ako sa iyo sapagkat hindi ako katulad ng iba, mga magnanakaw, mga mandaraya, mga mangangalunya o kaya'y katulad ng publikanong ito. Kalawa akong nag-aayuno sa loob ng sanglinggo, nagbibigay ako ng ikapo ng lahat kong kinikita. Samantala ang publikano ay nakatayo sa malayo, hindi man lamang makatingin sa langit, kundi dinadagukan ang kanyang dibdib at sinasabi, O Diyos, mahabag po kayo sa akin na isang makasalanan. Sinasabi ko sa inyo, ang lalaking ito'y umuwing kinalulugdan ng Diyos, ngunit hindi ang isa. Sapagkat ang sinumang nagpapakataas ay ibababa, at ang nagpapakababa ay itataas. Pagpalain ng Diyos ang pagkabasa ng kanyang mabuting balita. Ang atin pong refleksyon o pagsasadiwa ay hahanguin natin sa Aklat ng Simbahay 2024. Sinabi ni Jesus ang talinghagang ito sa mga taong ang tingin sa sarili matuwid at humahamak naman sa iba. Sa atin pong pagbasa ay may dalawang taong umakyat sa templo, na ang isa ay matuwid ang tingin sa sarili at ang isa naman ay maraming kasalanan na hindi makatingala at dinadagukan ng kanyang dibdib. Kaya nga ang tanong ng ating Panginoon, sino sa kanila ang kinalugdan ng Diyos? Ang panlalait, pagdidiskriminasyon o hindi pantay na pakikitungo o pagturing sa iba'y hindi makatao, hindi rin makakristyano. Mga kapatid, kita naman natin sa ating kapanahunan na may mga tao talagang mapanlait, mapangpuna, o di ba? Mapanghamak. Ang tingin nila sa iba ay walang kwenta sapagkat masyadong pinapahalagahan ang kanilang sarili. Ang banggit nga dito ay pagdidiskriminasyon o ang hindi pantay na pakikitungo, pakikipagkapwa ng tao. Ang sabi sa atin pong binasa ay hindi ito makataong pakikitungo at hindi rin ito makakristyano. Lalo pa kung tayo ay mga Kristiyanong nagpapakilala, ay hindi natin ito dapat ginagawa at hindi ito dapat makita sa atin. Mainam na masuri natin ang takbo ng ating isip, ang bunga ng ating pagtingin o ng pakikinig sa iba. Kahit marahil sa pagsakay sa jeep, pustahan, kapag may sumakay na pasahero, sa malamang ay may sumagi na agad na panghuhusga sa kanila. Totoo yun. O kahit ang magmasid sa lansangan, lalo na kung masugid na tagapagsagap ng balita o ang mga marites, o di ba? Sabi sa ating binasa, pasintabi sa mga may kapangalan na yan. Hindi rin nakalulugod sa Diyos ang ugali ng ilang hindi lamang gandang-ganda o gwapo-gwapo sa sarili, yung tinatawag na GGSS, gandang-ganda sa sarili, gwapong-gwapo sa sarili, at maraming ganyan talaga sa ating kapanahunan. At sana hindi tayo yun, no? Sabihin mo sa iyong katabi kung nanonood na kasama mo, hindi tayo yun. Sino yun? Yung mga hindi GSS. Kung di maging ang BBSS, meron pa palang bago. Ano naman itong BBSS? Banal na banal sa sarili. Ayan. Tama naman, minsan totoo eh. Marami talagang mga BBSS, banal na banal sa sarili. Ito ang ugali ng mga wagas kung umasta ng pagmamalinis, sabay lait sa kapwa. Totoo. Mag-ingat tayong lahat dahil sa ito'y maaaring humawa sa kahit sinong nilalang, kahit na tayong nagsasabi na tayo'y mga tagasunod ni Kristo. Kaya nga kung gusto nating tayo ay kalugdan ng ating Panginoon,
Iwasan natin na maging mababa ang pagtingin natin sa ating kapwa. Huwag tayong maging BBSS, banal na banal sa sarili. Maraming salamat at pagpalain tayo palagi ng ating Panginoon. Ang lagi ko lamang sambit, I love you with the love of the Lord. Bye-bye. Sasakay tayo dyan someday. Ayan, darating. Ayan, paniwalaan natin.